Hello mga beshies! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Today's vlog ay i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mangyari sa inyong Shopee S-Loan at yung pay later nyo nga sa Shopee kapag nag-past due yung loan nyo nga sa kanila. So naloka ako kasi restricted daw yung account ko. I mean, hindi ko magamit yung Shopee S-Loan, hindi ko rin magamit yung pay later dahil nag-past due yung loan ko na hindi ko naman sinasadya. Medyo nalungkot lang ako kasi hindi sila nag-send ng text messages sa mobile number ko, kundi nagkaroon lang sila ng notification sa Shopee or sa Shopee app. Minsan naman kasi talaga, hindi ako madalas nag-check ng notification sa Shopee app. Ang madalas kong chinecheck ay yung mga text sa aking mobile number, di ba? And lagi-lagi kong ginagamit ito mga beshes, pero ngayon lang talaga to nangyari. 8 days na nag-pause due yung loan na hindi ko talaga napansin. At binayaran ko naman na siya agad-agad nung nakita ko yung notification sa Shopee app. Kaya lang mula nun, hindi ko na daw pwedeng magamit yung S-Loan at yung pay later. Diba? Pero bago yon, sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba itong Shopee S-Loan? So, yung S-Loan kasi mga beshies ay feature where you can get a fast and convenient way to obtain cash loan nga po sa Shopee. Eligible Shopee user can get access to competitive interest rate with flexible repayment terms ng 3, 6, 9 hanggang 12 months na loan terms nga, diba? So, ito kasi yung isa sa mga nagustuhan ko sa Shopee kasi mahaba yung loan terms na ino-offer nila at pwede tayong makahiram nga dito sa S-Loan hanggang 100,000 pesos. And sa pay later, maganda din yun gamitin kasi may mga benefits din naman na nakukuha kapag ginagamit yun. Kaya kapag malapit na yung due date ko, binabayaran ko. Pero yun lang talaga mga besh, yung nag-past due yung loan ko ng 8 days. Naging busy na rin ako. Tapos wala kasi akong na-receive din na text messages. May mga time din kasi nang hiram ako sa S-Loan sa Shopee. Nag-past due ng isang araw. Tapos binayaran ko na rin agad-agad nung napansin ko. Pero ang isa lang sa nakita ko na medyo kulang sa pag-remind ni Shopee ay yung hindi sila nagme-message sa mobile number. Dated naman yung mobile number ko dito. Pero wala ako natatanggap na message na nag-post due or due date ko na. Kaya, diba, nalungkot lang ako na ganun nga yung nangyari. Diba, ang ganda pa ng S-Loan kasi napakabilis yung pag-process nila. Once na nakautang ka na dati at nagbabayad ka on or before yung due date, ang bilis mo ding makahiram dito. Pero, ayun na nga, ngayon lang ako nagkaganito na hindi ko daw ma-access or restricted nga daw. Actually, yung Shopee S-Loan ko nga ay nag-start ng 2,500. Yan yung unang offer nila. Pero tumaas hanggang 11,800. So, eto na siya. Ipakita ko sa inyo mga besh. Yung S-Loan, available credit limit ko nga ay 11,800 to. Kasi nga nabayaran ko na ito nung biglang napindot ko yung notification tapos nag-pass due nga daw yung loan application ko ng 8 days. Pero ito na nga yung nangyari. Sorry, your account is currently locked due to security issue. Bakit security issue, diba? So, binayaran ko na nga lang yan ng buo. And then, nung i-check ko nga din yung pay later, ganon din. Your pay later account has been restricted. Click here to learn more. Nalungkot lang ako. Kaya sinare ko sa inyo para diba mabigyan kayo ng babala na kapag meron kayong Shopee S-Loan or meron kayong pay later na umutang kayo dito sa Shopee, dapat pala lagi-lagi tayong nag-check sa notification nga dito sa Shopee. So, yun din kasi yung pagkukulang ko. And, ayun, sana talaga sa Shopee, mag-send din sila ng message or ng reminder sa mobile number. Ewan ko kung yung iba ay nakakatanggap sila ng mga reminder via text nga. Pero sa case ko kasi wala akong natanggap ni. Kung meron nga kayong utang dito, aba, ugaliin nyo na mag-check sa notification nga ng Shopee. Minsan kasi, may time na tinatamad ako na mag-bank transfer from bank nga to GCash. Then, from Shopee, kapag may bibili na ako, binabayaran ko agad sa GCash. Minsan, pag walang laman yung GCash ko, hindi ako nakakapag-bank transfer, ayun yung ginagamit ko, yung S-Loan or sa pay later, din tsaka ako nabayaran. Pero kasi, yun nga yung mangyari. So, good luck naman sa akin ngayon. Hindi na ako makakapag-S-Loan. Pero okay na rin yun para less utang-utang tayo, diba? Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. And sa mga hindi pa nakakapag-S-Loan or sa mga hindi pa
nakakapag-try or wala pang idea sa Pay Later or sa S-Loan, go lang kayo dito sa Shopee at i-check nyo. Malay mo, pwede ka palang makapag-S-Loan dito. Kapag i-open mo yung Shopee app, go ka sa may nakalagay na Me, and then scroll lang natin at makikita mo naman dito yung may nakalagay ni Pay Later or yung S-Loan, then click mo lang at makikita mo kung qualified ka nga na makahiram dito. So, yun lang mga beshies. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.